Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Pilipinas News Channel nga po pala ulit. So ngayon pag-uusapan po natin yung mga nangyayari, mga updates po dito sa mundo ng boxing. Dito po sa Facebook page ng Boy Kumo TV Boxing, just in, dumating na sa Amerika si WBO number 2, Super Bantamweight contender undefeated Carl James Martin. Malaki ang pag-asa ni Martin na makalaban sa isang world title ngayong taon. Pinangako yan ng kanyang promoter na si Sean Gibbons. World title next. Yan. So mga kababayan, si Carl James Martin na itong kagirian at nagpapatutsada kay Casimero at kagitgitan ngayon sa social media ni Casimero ay lalaban na po sa Amerika. Dumating na po siya doon at yan na yung siguro yung first time niya na matapak ang kanyang paa sa United States of America. At yan po ay dahil sa kanyang promoter na si Sean Gibbons. Na ito po yung napakalaking bagay na pwedeng mangyari sa buhay ni Martin na magkaroon ng opportunity na title fight, na ito pong mga susunod na makikita po nating laban niya ay isang title fight. Hopefully na po dahil po sa kanyang promoter na si Sean Gibbons. So subaybayan po natin ang magiging career nitong si undefeated Carl James Martin na siyang number 2 sa Super Bantamweight, no, sa WBO. Dito naman po sa KO Boxing Channel, no, congratulations po sa ating mga magigiting po na boxers, no, na nakilala na po natin sa mga nakaraang laban po nila. Congratulations and thank you Marlon Tapales and Cuadro Alas, it's my boy, for your continuous effort in representing the Philippines for the WBC 122 pounds world ratings, as Tapales being number 2 and Casimero as number 11. So congratulations, no, Tapales WBC number 2 and Casimero WBC number 11 or rank 2 and rank 11 po ang ating mga kababayan. So possible na maaaring maglaban kung sila ay mananatili sa 122 pounds, maaaring magkasagupan ng ating pambato na si Tapales at si Casimero sa isa't isa. So maaari po silang maglaban mga kababayan. So hopefully si Casimero po ay umakyat po ng ranking dahil nga po kaya siya rank 11 is because hindi po siya nabibigyan ng mga opportunity or ng laban, ano po. Pero alam po natin na si Casimero ay isang intelihente pagdating sa loob ng lona or matalino na lumaban sa loob ng lona at merong lakas ang kanyang kamao na maaaring kagaya po ng nangyari kay Sanchez, sa loob lamang ng isang round ay maaari kang itakbo sa hospital or maaari ka talagang matulog ng mahimbing ng 24 hours. No po? Ang sinabi po dito sa Terence Bud Crawford Facebook page, ito po yung mga dream fights po ng ating mga kababayan, ng ating mga boxing fans around the world. The fights we need to witness. Imagine this insane card. Okay? So kung ito po magkakasabay-sabay sa taon na ito, napakaganda naman po, no? Pero ito po yung mga bagay or mga laban na hinihintay po ng mga boxing fans. Hindi na po kagaya kasi noon mga kababayan, kung sino yung contender, kung sino yung pinakamalakas, sila yung pagkasagupain at hindi po sila umaayaw or umaatras. Dahil po yun sa kanilang dedikasyon sa boxing or sa pride po nila as a boxer na wala talagang tatalo sa kanila kagaya ng ating legendary Manny Pacquiao. Ganun po, nina Julio Chavez, yung mga yan. Pero ngayon, mga picky na po yung fighter po natin at ayaw na halos ipakita or ayaw na lumaban sa mga matitinding mga kalaban. So pinipili na po yung mga natatansya nilang mga kalaban nila para siguradong pagkapanalo. So ito po sa mga dream fights po ng ating mga boxing fans. Si Crawford versus Canelo. Yan, napaka-tindi po ng mga laban na ito. Inoue versus Cervonta. Yan, parehong undefeated po ito. And Wilder versus Joshua. And Haney versus Garcia. Yan po yung may mga issue, no? Itong si Haney versus Garcia. So hopefully, mayroon po tayo kahit dalawa or tatlo or kahit isa lang na laban na maipatunayan po dito or ma-witness po dito sa dream fights po na ito. So, dito naman po sa News 5 mga kababayan, usapang politika naman po tayo. Sinabi po dito ni Senator Amy Marcos, sabi po dito, no, na manindigan at huwag maniwala sa mga nakapaligid sa kanya. Yan ang payo ni Senator Amy Marcos sa kapatid niyang si President Bongbong Marcos. Sa apikante serye ng Sagot Kita ng 100 or 105.9 True FM, sinabi ng senadora na itinuturing niyang snake pit ang palasyo
at may mga umano'y nakapulupot sa kanyang kapatid. Sinabi po dito ni Senator Amy Marcos nitong February 10, 2025, quote, "Manindigan ka sarili mo at huwag maniwala sa mga nakapaligid dyan. Kasi bata pa ako, sinasabi ko na sa tatay ko, ang Malacanang ay snake pit. Ngayon, taon ng ahas, dumami sila. Kawawa naman, nakapaligid dyan, nakapulupot sa kapatid ko, yun lang, manindigan siya. Magpakatibay siya sa sarili niya, alam niya ang dapat gawin." Yan po mga kababayan, no? Yung sinabi po ni Amy Marcos tungkol po sa kanyang kapatid na ating current president ng Philippines na si Bongbong Marcos, mga kababayan. So nakakalungkot po dahil ganyan po yung nangyayari sa Pilipinas, hindi lang naman po ngayon, kundi nung mga nauna pang panahon. Siguro, mas documented lang ngayon ang kaguluhan sa politika. Pero alam ko na wala pang social media noon, wala pang mga Facebook or YouTube na nagpapakita ng mga baho ng mga politicians natin or yung iba, wala namang baho sila talaga dahil marangal na nagtatrabaho at tapat sa serbisyo. Pero pareho lang po yung panahon noon at ngayon. Na-i-document lang talaga ngayon, kaya akala natin sobrang intense ng labanan sa politika. Pero actually, noon po, matindi na rin ang labanan sa politika. Kaya lang, walang navi-video, wala pong mga statements, no? At yung mga gaya ng media noon, no, na napatunayan naman na mayroong mga bias media. So ngayon po kasi, lahat, vlogger, pwede nang pakinggan ng mga tao or yung mga post sa Facebook or sa websites, marami na pong mga news ang magbabalita ngayon. Hindi po kagaya noon, dadalawa lang ang parang giant networks, ang GMA and the ABS-CBN. Paano kung hindi po nila ilabas yung katotohanan? So yung alam po ng tao, walang nangyayaring masama. Pero actually, meron po. So yan po yung nakalap natin mga balita ngayon, mga kababayan. So once again, kung nagustuhan po ninyo ang ating video, paki-like naman po ang channel natin at paki-subscribe din po ang ating channel, mga kababayan. At gusto ko po i-shoutout yung mga patuloy at nanatiling sumusuporta sa ating channel. So once again, no, this is Pilipinas News Channel. Peace out.